Magpasalamat ka sa Ginoo tungod kay ang mga butang ay bilang galaw sa atong pinatap na pala sa kasal sa wedding. Intimate na relationship with his wife, si Marie, siya ako yung naman, siya magpaproceed din na siya dito sa Iwanan Baptist Church. Siya ang presidente sa mga women. Wala akong nakita sa iya na I was so blessed with kaya very siya committed with siya sa iyang role as a president sa women. Kung nakita na ako kay naka-experience mo po nga na yung presidente sa women, nagay mo nga dilig sa yon. Ang responsibility sa presidente o kana siya usap si Sister Mayet at itong nga tayo mo. Tanan yun nga mga organizational na grouping sa women, nakita siya. No, magpaprocess sila siya, mag-picture pinako niyang nawong. O tungod na sa imong bonding ay intimate na relationship between sisters in the Lord. Pagka-develop na ako nga si Parinuki working nakuna na ka nato. Among desire is to give comfort, to extend comfort sa family sa Vergara. Kung sa iyang mga kabataan, Larita Rose, ay siya faithful po siya na nag-fit na po when I was working at Planet Sport. So, una siyang short background na si parang rookie or three hindi mo nasuot. So, in addition, ang mga tulo, tagapanahon na sila, no? Mga tulo sa Tibo, sila na kababayan ni Pastor Jun dito sa Manahon. So, they are close to us, not only in geographical place, but also in spiritual aspect because we are all members of the body of Christ, the believers. Let us pray. Our most gracious, loving Heavenly Father, thank you so much, Lord, for giving us the opportunity, O God, Lord, to be always one accord, O God, Lord, in this moment of bereavement, Father God. Lord, you are the God of all comforts. Speak to us, Father, that through your words, through the songs of God that we are going to sing and to meditate tonight. Lord, forgive us of our shortcomings. Give us the hope that we always fix our eyes to Jesus, the author and finisher of our faith. And thank you, Father God, Lord, for giving us the opportunity, Father God, to be with you, to be with the Vergara family, and to always remember that our life in this world is only temporary, and our place, you have prepared a place for us in heaven, and we will not lose heart because we are safe and secure in your grace. All these things we ask in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. I come to you, let my heart rejoice with you, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me.
And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Demonstrate His love towards us, that while we were yet sinners, Christ died for us. No, Jesus Christ, He died for us to pay the penalty of our sins. Kung makaingon ta, kinsa di ay ko nga higugma ko maayo sa Ginoo. So atong away to na kinsa ba? Tabako naway hunong mong tuno sa imong mga mata. Kinsa ba ako nga mahimong takos halaran sa pukli mong gugma. Wala buhat ko nga mahimong angayan sa hula kinabuhi ko. Walay katarungan ikaw na ako, apan wala mahimong babang nga ako ipagkamatyan mo. Pagkaway sama sa imong gugma, ganang bisan ako dili takos, dili kabayran, dili itubngan. Ang bilis sa giyalan mo alang ining kinabuhi, maong wala laylay halaran ko, kundi ikaw lamang, Jesus. Ini shall not perish but have everlasting life. Adunay pangutana diri sa ani nga mga situation karon sa pagpanaw sa atong suod inyong amahan atong higala. Nabalaka ba ang Ginoo? Ato kawiton mabalaka ba siya? Kun kasing kumamugak, umaiman sa kago. Kunapan ako na malay man, mabalaka ba si Jesus? Oh my kabalaka siya, ug maluluyon sa kakaboy na ka bulanan, may kabalaka siya. Kung kamatayon mo dapat na sa mga pinalangwa ko, kung mabukat ang akong kasing-kasing, mabalaka ba si Jesus? Ang pinakabubo na versikulo sa Bible, si Jesus nila. Atong panahon na namatay ang iyong friend na mga sila sa Lord. O ang Ginoo nagayon to siya sa pulo, precious in the sight of the Lord is the death of his godly ones. So, ang Ginoo tagiya sa itong pinabuhi, kung siya, malipay siya, precious siya ang mga mata, nga iyang mga kaanakan, liuli kung naka sa iyang sabakan dito sa Higala ng Salam. Let us pray. Our Heavenly Father, salamat Lord sa truth, o God Lord na among naangkot. Kung nasayad kami na ikaw din mabalaka, kung kami o God, mga pagkitabo karon among na-experience, ikaw nag-care sa matalusa.
Kung salamat Amahan sa kamatuoran na dili na kami mag-uol tungod kay nasayad kami. O God na maabot ang panahon, O God Lord, nga there will be a great reunion, O God Lord, of your children, Father God, na naa, O God Lord, sa imong hinarian sa langit. Salamat sa prepared heart, O God Lord, nga mamati, O God, sa imong pulong ng kagabion. In the mighty name of Jesus, we pray for these things. Amen. Amen. Let us hear the word of the Lord. Pinagay sa iyang kababayan ng mga si Pastor John. May gabi sa tanan. Salamat sa Pilipino. Kita niya daw tayo. Salamat sa kapit si Mamburos na mensahe sa Forum Sino at ang naginggan ng ilang panahon. O sa inyong mga kopya at tumulunganan at basa diha sa ibabaw sa upper left side sa atong mga Biblia. Ang atong pagbasa nini atong lunganan pagbasa nakita na na sa ditigo lunganan pagbasa and it is appointed for me to die once, but after this the judgment. So Christ was offered once to bear the sins of many. And those who eagerly wait for him, he will appear a second time apart from sin for salvation. Inoon ni tumura, ikaw gyud ang among pasalamatan sa mga panghitabo kay diha sa trono sa imong grasya wa pong gini malilo. Dili ni sorpresa sa mga panghitabo sa imong mga kanakan. Kami mapasalamaton nga ang matag-usa nga ani adin. I pray Lord that their ears hatagan unta ang pagtagad sa imong mensahe. Kay talagsaon ra ni nga panahon. Hatagan og pagtagad dili tungod kay ang madunggan kanunay sa matag karon niya. Lahit ang magdala sa mensahe. Apan Ginoo sa dihang ubat-bat mi sa imong mga pulo. Lord, we pray that your word is like a two-edged sword that will penetrate the bones and the marrow, and it will judge the intentions of the heart. Lord, i-prepare ang matag dalunggan, matag kasing-kasing, na sa dihang magapaambit ko sa imong mensahe. Masabtan ni sa matag-usa sa yanong nga paan. Lord, kuhaa ang espiritu sa indifference that in the mighty name of Jesus Christ. Lord, kining maong mensahe. Sama ra usab nga ikaw mo'y nagapaki-istorya sa matag-usa kanamo. Tungod kay ang imong mga pulong nagsulti ka kanamo na amahan pinaagi sa bulang Espiritu Santo magahatihog sa matag-usa kanamo. Masabtan ang imong mensahe ning gabi. In Jesus' name, Amen. Kini si Brother Rocky, permiro na mong acquaintance, empleyado mo ko siya sa RCPI. O ako po empleyado sa Waitis. O nagkailami tungod kay ako may in charge sa kanang padala ng mensahe. Okay. Si John Bacos, si John Iakauban, nagkailami, nakurat ko kaya kung may i-assign sa kiwalan usa sa mga panahon na ito. Niya madalagi ka. Moto siya mo kakailan. O nakadugang ang acquaintances. Naman po yung anak dito. Kumari mo din inanas. Muna ang mga short na mensahe. Ang message na ito karon nagsulti nga after this human need. Igsuon karon gabi una. Kanus amo nakabantay nga
ang tao mamatay. Kung sa imong edad nga nakabantay nga ang mga tao bitaw mamatay gyud. Nagsulti din, it is appointed unto men to die once. Kanang bata pa ka, o kanang sa imong pagkamata, ang tanaw kag lungon, mata-mataon ka, dili ka katulog. Labi na kung makasudong ka susisulod sa lungon. Ikaw, ma'am, kita. No? After this, kining maong pagkahuman ni Ana, tapos ni Ana. Nakahibalo ba ta kung asa paingon ang tao? Kining atong gipuy-an ni kalibutan na kuwan ka man ta. Hamupo lang atong panahon din. Ang uban, mag-edad o 74 na siya, no? O 74 years old. Last month, nag-birthday siya. Nagsulti yung Biblia nga, tudlo ini, pag-ihap sa mong mga adlaw, aron magkabaton ni usa ka kasing-kasing nga mag-ialam. Sumalapas statistics nga ang edad sa babayi karon ha 61 years old. Pila na inyong edad niya? Ang napili ni Ana is himuon na ito ng productive nga mapahimutsan pa nato ni kinabuhian. Ang lalaki is 60 years old. I-minus daw ang inyong mga edad. O kining maong bahin sa balaan nga kasulatan. Ang gasulat ni maong Hebrewanon, siya naghatag ka nato mga pagtulunan sa atong mga kinabuhi. Nga naman, kay human sa atong pagkinabuhi ni kalibutan, our life is like a before that appeared for a little time and then vanishes away. Sama sa usa ka gabon ba? Sa daklit lamang mawala. Kining atong kinabuhi mag-edad o sa kung musuroy ta sa kining musuroy ta dito sa minteryo, lahi-lahi ang sukod sa tangkyon. Naidagko, naigagmay, na ay tatas, na ako'y lapat. Abot pa sabot nga kana siya ang Ginoo mao gyud nagbuot ha, it is appointed unto men to die once. Ang Ginoo ro gyud magbuot ini pagkuha sa atong ginulaman nga kinabuhi. O kining maong sa minteryo makakita ng tag cross no gibutan nga ng RIP no. Unsay meaning kini sa RIP? Rest in peace. Pero kung ang pamilya dili andam, return if possible. Posible ba ka makabalik? Kung ang tao mamatay siya? Hindi. Musa karon ini gabi na atong tunan nga ang atong mga adlaw di ay sama sa usa ka handbreadth. Dangaw ang atong pag-estimate sa Ginoo ba? O kining maong kining tayo sunod to nino. Dangaw rin siya ba? Mao rin ang atong kinabuhi. Niining kalibutan na. Pero nga to sa eternity, perting walay katapusan. Apan ka ng maong eternity, atong bantayan, unsa gani ang death, ang acrostic meaning sa death is literally is departure. Kung mugikan ka, muabot ka, arrival. O sa maong nga arrival, di is eternity. Mugikan ka, nga tos eternity, o ang letter A is eternity, letter A is arrival. Ang letter T is to. Pero ang H, duha ka kahulugan na. After this, kung mamatay ka, kung sa may atong paingnan, kitang tanan dili kung gusto sa impyerno, no? Heaven or hell. Gusto kita sa langit. Amen ba? Yes. O kanang maong langit, kanang simple nga kahulugan ba? Usa gani ang kahulugan sa langit, kinabuhi nga walay katapusan uban sa Dios. Impyerno. Kinabuhi nga walay katapusan uban ni Satanas. Ako nagtuo nga
kining maong mensahe sa atong mabatbat karon ining gabi una. After this, tulo ka butan na appointment. After this, na ay arraignment o sa abogado maguli kanang na ay paghusay o na kay appointment doon na kay pagpakita na ay gusto sa Ginoo. Ang katapusan ini is kanang ingon nga amazement. Sa so, primero nga after this na ay appointment. Kaduha na ay arraignment. Kaso-kaso ba na ay hukom paghusay sa atong kinabuhi. Ang katapusan is amazement. Okay, dito maglangan kay usap ka oras ang akong gihatag no. Apa yung mulapas? Kaya akong paspason. Okay. Kining mga ang writer ni ini, when we talk about appointment, kung muhisgot kag appointed, interesting ba yan ning pulungan? Kung mingon kag appointment, there is a meeting ahead, arranged ahead of time. Magtagbo ka, nga gi-arrange na ahead niya ng mao nga panahon. Kinsa may makibalo nato nga ugma kuwaon ang atong kinabuhi. Pero ang pulong siguro nagsulti din nga this is an appointment. O kining maong appointment, dili ka makabaliban. Kining maong appointment, dili ka kapili kung kanang mao nga mingon ang Ginoo nga kana siya making-appoint ko nimo. Tuod man kung mato ka dentist, mato ka doktor, pwede man ka mingon nga dok, dila siya kumana diya dok. Pero kung kining maong bahin sa balang kasulatan, after this, bisag kung sao na to og balibad, bisag kung sao na to gikyas, bisag kung sao na to og kanang tago-tago ba? Pero kining maong nga meeting, as long as possible, this is arranged ahead of time. Kung na-arrange ni ahead of time, mga kaigsunan, unsa may forma ni mga arrangement, ang appointment. The form of this appointment, nanawar ko na, it is appointed unto men once to die. Kini din appointment kamatayon din nga gisulti dinhi nga kining mao nga bahin sa balang kasulatan ato ning sabton. Tanawa ha, ang kamatayon kung maghisgot ta kamatayon sa Biblia, dili nimo ay katapusan. Ang kamatayon kung ang usa ka tawo mo ni sinugdanan sa lain nga kinabuhi. Dili magkakaadto sa eternity kadang duha ka dapit impierno o ang langit. Kung kitang tanan dili mo agi o kamatayon. O kining maong kamatayon, kung sabay may tabo, kining atong lawas, mubalik sa yuta. Kining atong espiritu, muadto sa eternidad, kung asa ka na eternity, nga mubalik ka dito. Okay. Kung kining maong kamahin sa atong mga kinabuhi, duha ra gyud kadapit ang atong atuan. Human mamatay ang usa ka tawo, akong usbon langit o impierno. Kung hisgot ka og langit, makita nato nga ang pulong sa Ginoo usa ka na kadapit nga giandam sa Ginoo para nato. Heaven is a prepared place for a prepared people. Dili ta kaadto sa dapit nga dili po ta mangandam samtang buhit pa ta. Mahinungdanon kay na nato para sa atong kinabuhi. Kinsa may tagalangit nga mianhi sa yuta aron malangita. Katubang parente nato nga namatay kang gisultihan ta nga kana siya naagi tinuod nga langit. Apan ang tagalangit way lain siya gyud mao si Jesus Christ. Nagsulti siya nga, let not your heart be troubled.
believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would not have told you. But kini tinuon man kung hain gani ako, tuwa usab kamo. Si Jesus Christ na mo'y atong manluluwa sa atong kinabuhi nga siya mi biya sa langit aron kitang tanan malangit. Unsa may sulti niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through me. Kining maong kinabuhi. Kung gusto kag mo impyerno, unsay sulti ng Biblia, i-reject nimo si Jesus Christ. Isalikway nimo siya. Way tao man dili nga mo salikway ni Jesus Christ, no? As our personal Lord and Savior sa atong kinabuhi. Gusto ba ta muanhan ni ana mo ang eternity of torment, eternity of kining suffering? Ngano mag-antos mata? Ngano maglisod mata? Tanaw ra gud tungod kay nakadawata sa usa ka sala nga na-inherit nato sa atong unang mga ginikanan. Ang inherited sin mao na nga tawo mamatay. Ang Biblia nagsulti nga pinaagi kang Adan ang sala kay nakasala man sila kanang maong usa ka tawo misulod ang sala sa kalibutan ug ang sala mikuyanap sa tibuok kalibutan sanglit ang tanan nakasala man. Kinsa may wa makasa nato karong gabi una? All have sinned and come short of the glory of God. Kitang tanan nakasala o nakabsan diha sa timaya sa Ginoo. One day we will die. Pero watak ibalo kung kanang mao nga kamatayon biyaan nato ning kalibutan behind kung asa ta paingon sa atong kinabuhi depending on what will be our choice. Ang tao gitagaan ng pagpili pero dili ta ka escape of the consequences of your choice. Inuna no, mupili man ta. Pero sa maong pagpili, muhimo ka og sayop nga pagpili, ang resulta musuffer ka sa consequence sayop man itong akong mga decision making sa akong kinabuhi. Okay. Kinsa uso may form ni ini mao ang kamatayon. Pero na-fixture din dili ra dito sa LTO nga mo renew kasi mo lisensya na fixture no mo atubang nimo dito. Tanaw ra gud. Ang nag-determine niining mong appointment that will take place to each and every one of us, kinsa man? Ang Ginoo mismo. It is appointed unto God that men will die once. Kung sa isulti din ini, matupanihong. Kiniling atong kinabuhi nining kalibutana, gidetermine na ni siya kung kanus atakuhangin. Ang appointment o ang kamatayon dili na aksidente. Apan appointment na sa Ginoo siya sa iya nga kinabuhi. O kanang maubahin sa balaan kasulatan, akong usmon kung sa isulti ni David, teach me to number my days so that I may gain a heart of wisdom. Ang Ginoo ra gyud magbuot ana sa atong kinabuhi. Daghang mga pangutana nga kining mao nga funeral service. Naka-funeral service mi sa likod, Rome 102. Naka-funeral service mi sa Rome 101. Karon lang bulan na yun. Kini po nga Rome, naka-servisyo po ta. O ikalima na ning servisyo na mo sa patay. Ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, there is only one form, and that one form is death. And there is only one fixture that determines kung kanus at kuhaon nini kinabuhi si Jesus Christ lang yun ang magbuot nini. And thirdly, tanaw na to is unsa may i-focus niya. Kung dunay appointment o kana determinado na ang atong mga kanus ata mo biya nini kalibutan na tanawa as it is appointed unto men. Ang gitagaan din ni anang maong appointment, gitakda na panahon, kita diyan. Gisunat ni
alang sa mga katawhan, wa siya mag-warning sa mga angels, wa siya mag-warning to anybody. Apan ang warning niini para ka natong tanan. Ang warning katong buhi pa, dili katong namatay na. Kaya di naman ikamatay si Brother Rocky, wala naman siya. Kita mismo niini, kitagaan tag warning that we are appointed to die once by God Himself, that we will die, and after that, the judgment sa atong mga kaugalingon. Busa di ay, samtang buhi pa ta, this is a life of preparation. Pag-andam ni sa atong mga kaugalingon, lisod diya ning dili ta makapangandam. Ang giandaman sa mga tao karon usaon pag kinabuhi nga nindot ni kalibutan. Pero malimtan nato no nga ang pagpangandam di ay human ang after this nga mamatay ta. Lisod tayo. Kung sa may mahitabo ang among pag-umangko namatay man bag-o iyang asawa, iyang bana. Sa wa ra moabot og 24 oras gitabang na mo siya, gidala na mo sanitarium, pilay biling 73,000. Karon pagka matay niya, ang pangutana na mo karon, asa mo na to ni siya isulod og lungon? Ug kanang mao pagsulod, nangita na po ni kinsay mo kanang naiplan nga magpakulam. Ang iyara pong anak na plan na Dominic nga plan. O sa moong kahimtang, grabe, kung sa may nagtamo, ang Dominic nga plan niya, 90,000, o tanotanaw sila sa mga lungon, mura di man kuan, mura di man angayan sa ingon anak kamahal, hi-increase na di ay. O sa may nahitabo, gi-offeran sila 700,000. Deslo yun, dako kayo. Huwag minain nga muangkon atong kwartuha, kinako man kayo. Lagi, 102. 700. Pero ang St. Peter nag-offer na, tagantang mo 350,000, 50%, minus 90,000, minus senior, 200 na lang kapin. Iutong na lang nila. Pero wa pa siya mapaluna tungod kay wala may bakante. Gisunod pa siya freezer. Before siya balsaman. Mo po ni kang Brother Rocky, no? Gisunod pa siya, waiting pa siya. Kay daghan kay katong panahon na katong pusil bitaw sa servisa, itong duha ka magsuon ba? Tuwa dito napita, naapos dinhi, naapos 101, naapos 102. Karon kay ang 102, nagproblema man sila usawang paglubong. Kaya wala may mutumon. Kanang kumital ba? Nag-extend sila one day. Sila po, nag-extend po one day. Yung una no, makita na to nga sa maong kahimtang, this is a time of preparation. Napakay lifeline karon. Practical man no? Practical. Kinahanglan nga ang atong mga kinabuhi, samtang buhi bata, kinahanglan mga andamta. Okay. O kini maong unsay format, unsay kinsay picture, kinsay asa ni na focus sa atwa. Pero tanawan mo ng frequency. Tanawan. Ang frequency is as it is appointed unto men once to die. Kasabi kita mamatay. Sa dihang nagatang-atang mi sa sanitarium, kana bitaw ikuha o mga pagkaon o take serve sa mga pagkaon. May ba kung namatay dito nga gibutang dito ba nga kung ang inyong pasyente mabalik o buhig pag-usab, sultihi lang ni aron ang arasyon sa iyang pagkaon ang ibalik. Uy, saan mo? Ano? Kumidyante mo kayo? Bako na sila namatay ba? Kay naghimo may o kanang family outing. Kano September 29, ugma.
Wala may family outing kay na itong mga Domingo din panahon ng pagsimba. Naunsa ko itong usan mo kamimbro nga giatake man. Pag-atake gikan sa naawang gidala na mo diri sa sanitarium, kung sa minita mo, wala itong komedya itong tigtumod bitaw sa pagkaon kung mabuhi usab ang inyong pasyente. Sultihin lang may kaya among ibalik ang rasyon sa pagkaon. Unsa tumuoy? There is no turning back. Sa atong kinabuhi, once nga ang tao mamatay, di na siya mabuhi. Patay na siya. Kusa, importante para sa atong kinabuhi, kining pulong once and for all. Dili ka ng notion nga ang tao mabuhi pag-usab tungod kay ma-reincarnate siya. Na-reincarnation ba? Ang problema kung mabuhi kang usab, pero musulod ka sa off. Muna yung problema ka ron. Musulod ka sa ilaga. May problema ka ron. Siya, dili ka mabalik sa imong pagkaikaw ba? Kanang reincarnation sa atong kinabuhi. There is no second chances of life. Sa dihang mamatay ka, there is only one life followed by death. One life so. Sa ito ba, kining mo ang pulong sa Ginoo. After this, there is an appointment. Kuning mo ang appointment, ang focus din kitang mga buhi. O kitang mga buhi, kita ray mahibalo kung saong pagpanganda. Ug salamat ni Gadiyo na kay naminaw gid mo. Sa inyong pagpaminaw, another input knowledge nga atong mabatunan. Ingon na dayag pag kinabuhi nino. Kadupa. Arraignment. When we talk about arraignment, kinahanglan kining appointment ato ning dasabtan ha. After we die, we will appear before the court of heaven. Matubang tas korte sa langit. O sa dihang matubang tas korte sa langit, mubaruta atubangan sa Ginoo. Kung atong atubangon kung unsay hukom sa Ginoo nako. Sa atong kinabuhi. Busa atong i-examine kining mao nga judgment in the court of heaven. Nga mao ang arraignment. Unsay timing kanus ani siya mahitabo nga kita maghatag og usay. Ang pulong sa Ginoo nagsulti after this the judgment. Dili dita hukman kung wa pa ta mamatay. Hukman ni sa dihang mamatay na ta sa atong kinabuhi. Sa ito pa, moingon ka og judgment, ang pulong ini is atong masabtang krisis sa kinabuhi. Ang krisis sa kinabuhi, there come a moment that we will all face with our God kung unsay atong gibuhat nining kalibutan. Hibalo ang Ginoo. Kanang atong mga binuhatan, gilista na sa libro sa mga buhat. Ang atong kinabuhi kung naatay relasyon sa Ginoo, kining kinabuhi ang inyong pangalan malista sa libro sa kinabuhi. Pero naapay kaduhang libro. Libro sa mga buhat kung unsay imong binuhatan dinhi maayo og dili. Unsa may nahitabo naa na nakabuta. Ang pulong sa Ginoo resulti nga if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Kanang maong mga sala. Nga gibuhat sa tao kung makahimong tagsala, kanang libro sa buhat kung mangay kagpasaylo sa Ginoo iresona sa Dios. Ni anang maong nga libro sa kinabuhi. Ang timing mga igsoon kanus-a makita nato nga kana siya after sa atong kamatayon. Ug ang ikaduha nga pangutana kanus aman ang kung atubang na ta diha sa korte sa langit unsa itong batingon? Kuyawan. Makuyawan kita. Wa ko takibalo sa ideya kung giunsa ta pag-judge sa Ginoo. Wa ko takibalo kung unsay sentensya sa dihang mo atubang ta sa atong buhi nga Ginoo. Matud pa sa
Hebrew, it is always fearful nga mga butang to fall into the hands of our living God. Grabe ang atong Ginoo. Ug kanang mao nga kanang terror nga moatubang ta dito apan naay gihimo nga testimony. Kung sa testimonyo, after this, ang pulong sa Ginoo, we will go out into eternity. Muulit ta. Pero atong sigurohon karong gabi una, asa ka na eternity. Katong duha ka age ma. Kinsa may mahadlok din nga ikadlukan sa tao ng biruan ini kalibutan. Mamatay na. Pero ang ikadlukan yun, wa ka kibalo kung asa ka paingon. Muna ikadlukan. Kung sa ganito'y pulong sa fear, false evidence, assuming real. Nahadlok ka nga kanang maong mga butang, mini sayok nga ebidensya nga murag tinuod. Muna ang fear. Pero ang fear, di pulihan sa Ginoo faith. Usay meaning sa faith, fixed assurance to the heart. Nga naman, tungod kay ang pagtuo is the assurance of the things hoped for and being certain of the things not seen. Kaulig ko sa niya. Pinaagi ni ining maong mensahe. The question is, are we ready to meet our God? Andang batang matubang that if we will die today and we were called to stand before our God, sa unsang paagi nga matubang tandihan niya na. And this is the day of reckoning nga kanang maong panahon sa atong mga kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Nindot ang verse 28. Amazing kayo ang atong God. Ano ba ito? So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for Him, He will appear a second time apart from sin for salvation. Gihalad ni Kristo sa makausa ang pagwagtang sa atong mga sala sa daghang mga tao, mupakita siya sa ikaduhang higayon. Dili tungod sa sala, kundi sa pagluwas kanila nga nagulat kan. Igsuon karong gabi uno, naanay mga timailhan na hapit na mubalik kung dito. We will be called in an act sa atong kauling. Di ta kabantay. Apan kung kanunay tang andam, sigurado ta na atay pagtuo sa atong manuluwas that we have that kanang fixed assurance to the heart. Nga bisan unsay mahitabo, muli ikos langit. Pastor, tinuod na. Kaya ang Ginoo nagsulti mas Biblia. Dili man mamakag ang atong buhi ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Unsay sulti sa Ginoo? Nahimo siya natong substitute. Imbis kita unta ang ilansang sa cross. Imbis unta kita mo'y magpakamatay sa cross. Kung sa may nahitabo, si Jesus Christ may substitute sa daghang mga kamatayon sa atong mga kinabuhi. He died on the cross. Not because He deserved to die, but He died on the cross. Not because He broken any laws. He did not die because siya nakasala. Diha sa iyang kinabuhi. Kung sa isulti din He died to bear the sins of many. Tanawa ang kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Mo na ang atong Ginoo. Sa tupang ang mga sala natong tanan, past, present, and future. Gilay down na niya, gikuha na niya, nahimo siyang substitute sa atong kinabuhi o kita nawaswasan sa atong mga kalapasan. All of our sins are forgiven. Amen? Ang tanan natong mga sala, di pasaylo sa Ginoo. Di ba amazing kayo ni sa atong kinabuhi nga kana siya angay natong timuon? Not only that He is our substitute,
but He is also our Savior. After this, He shall appear unto them that look for Him. Siya ang atong manluluwas sa atong mga kinabuhi. O kanang mao nga one day, ang kasing-kasing sa usa ka anak sa Ginoo, we are longing to see the Lord face to face. Wa mo kita kakita kung unsay hitsura sa Ginoo. Sa dihang mamauli ta dito sa langit atong makita na ang naong sa Ginoo face to face. On that day, we will stand in the presence of our God. Sa iyang presensya sa atong mga kinabuhi, kana siya angay natong himuon mga kaigsunan ining kapitan. Usa, siya ang atong substitute. Siya ang atong Savior. Kung minguntag siya atong Savior, siya na po ang makahatag ng salvation sa atong kinabuhi. Ang susulti, He appeared the second time without sin unto salvation. Mga kaigsunan nining bahina sa Blanca Sulatan, kining kaluwasan ang Diyos nagpilit na nato sa wala pa tukura ang kalimutan. Ang pangutana sa mga tayo sa kanato, after this, andam bata nining appointment. After this, kining husay o arraignment na matubang ta sa Ginoo, di ba ta mahadlok? Malipay mata, malipay ko tungod kay kining maong amazement that I have a substitute, that I have a Savior, that I have a salvation in my life para sa atong kinabuhi. Mao ni ang pangutana, what are we going to do after this? And this is the big question para kanato sa atong mga kawaling na karon nining gabi una. Gusto ko nga ang matag usa kanato mag-adto ta sa langit. O kanang pag-adto sa langit adto ning himuon na atay tuuhan. Kung sa to'y is social security system sa langit mas labaw pa niya. Kung mingon kag social na anay mipuli nato, imbis unta dapat yun. Ang kaduha nga is naatay Savior. Kinsa may Savior nato ning kalibutan ng wala si Jesus Christ na. Kinsa may muhatag niya ng mga kaluwasan kadtong nagsasubstitute na to, kadtong manluluwas na to, siya na ang muhatag kanato o kaluwasan. Ang any religious nga institution dili na makaluwas na to. Ngano man, gigamit na sa instrumento sa Ginoo aron masabta nato nga naa daytoy manluluwas sa atong mga kagalingon nga kanang maong Savior nagsulti kanato. God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, and whosoever believed on that one and only begotten Son, we will not perish but have everlasting life. Doon naman tayo kamot nga, pila gani ang atong, pila katudlo ang atong kamot? Napulon. Kanang maong mga tudlo, ang Ginoo dili gyud musipyat nga, muhatag gyud siya meaning. Ngano man ning atong kumagko, kanunay man nga mapunting sa taas. Tungod kay Biblia, nagsulti man nato nga naay dapit nga atong ulian nga maong langit. O kanang maong langit, bago lang naglabay diha dapit sa El Salvador, mga estudyante diha mo ano? Muda? Muhits ride. Amot pasabot sa hitch ride nga libre. Muhits ride yun nga libre na. Pag-ato na sa langit, libre na siya. Tungod sa grasya sa Ginoo, dili ta takos nga hatagan unta nining kinabuhian, but God demonstrated His own love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. We are an unworthy sinner, but the grace of God, the unmerited favor of God, gihatag nato magkaadto ta sa amin. Pero kinsa man kitang mga tao magkasasana ta, na ay gapno, na ay bungaw. Pastor, gusto ko matug langit.
Pero ang langit, mubuwag man mo. Di ba? O, balik na po, mubuwag man. Man is a sinner. Kung kanang iyang pagkamakasala, we fall short of the glory of God. And the wages of sin is death, but the gift of eternal life is, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Pero ang Ginoo na ay, kinito dako, pumuling atong God the Father, the great God sa atong kinabuhi, nga naa siya'y plano sa tao nga makasasala. O kining maong tao nga makasasala, gipadala niya si Jesus Christ, kini bang singsingan? Nga kining maong singsingan nga mao si Jesus Christ, plano sa Ginoo, nga kining maong tao nga makasasala, makaadto tas langit. Sa unsa man paagi, kining kumingking, ang kumingking pagtuo na to ni nga naay manluluwas, naay nag-substitute na to, naay nag-andam na to kaluwasan sa atong mga kinabuhi. Di ba masabtan na to na? Tanawa inyong mga gamot. Anak ko diyan na. Suloy na. Try lang po mo. Para magka-participate naman. Ano? Okay na. Okay. Kini kumagpo, mo ni atong ginikanan, magbuwag mong ito naman. Tudlo. Okay. Buwag yapon. Ano siya? Kini lulo naman eh. Ang mga anak niya mo, buwag mong yapon. Ang mga apo, tuhod, tumingking. Buwag mo. Tanong singsingan. Abrihe daw. Abrihe daw. Singsingan. Abrihe. Kan singsingan. Di ko ma-abrihe. Oo. Kung may implikasyon na ang gugma sa Ginoo, huwag arang magkapahimulan na ikan sa gugma sa Ginoo. Kung sisulti ni Jesus Christ sa John chapter 10 verse 28 to 30, the Word of God says na kibalo ko ninyo, walay makalangkat, walay makaagaw, gikan sa akong kamot, kaya ako gamhanan sa labing sangatanan. Nagsulti si Pablo, nothing can separate us from the love of God. Tanawa ang iyong kamot. One more time na. Okay? Ikaw man eh, ang gunit sa Ginoo. Mutabukas ko ang traffic light, buhi ka swan, buhi ka sa Ginoo, o gamot sa imong kwan, papagmama. Pero, ang gagunit yung speakers, di ka mabuwan. Himbuwan ka, pero ang gagunit mo speakers, naagihapon. That is the assurance of our salvation. Nothing can separate us from the love of God. Sa atong mga kinabuhi, bisag kung saan pa natubuhi, nga nining kalimutan mutilaw sa ako sa kalamig sa kalimutan. Pero ang Ginoo, kanunay mo nga mubalik, nagihapon ka. Nga naman, mingon ka nga, muuli na ko. Asa magkauli? Katong nagunit mo. Nagsulti Jesus Christ, come to me those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Ang Ginoo naghatag na itong kapahulayan. Kung kanang kapahulayan, diha sa presensya sa Ginoo, in your presence there is always fullness of ang Ginoo natin. Pero sa dihang gusto ta nga makauli sa langit, usar ang gibuhat sa Ginoo, ABC ra gyud. Unsa ang letter A? We must admit that we are sinners. O sa atong pagkamakasasala, di kita kaadto kung ang letter B, wa kay gituuhan. You must believe that Jesus Christ is the only Savior, is the substitute that can give us salvation sa atong kinabuhi. Atong tuuhan nga di pagkamatyan ta, ang tuyo nga nagpagkamatay sa natin. Admitting that we are sinners, nga di takaluwas sa atong gagalingon. Ang makaluwas na is believing in the Lord Jesus Christ, nga nag-substitute na to atong Savior sa atong kinabuhi, nag-anda mo kaluwasan ng literacy. We must confess with our mouths
with the sincerity of our hearts that Jesus Christ died for us sa atong kanalutan. Kung kanang mauna, tulog ka mga angay na itong ihimuon karong gabi na, Lord, I admit that I recognize that I am a sinner. Kasi ang tao no, ikaw ha, nakasalaman ka, pero ang tulog, imbalik ba si Muha? Ang tulog ka, kitanta ka dito ha? Simurang nag-check-in ka dito, sweet rooms ha? Yung dapit sa unahan gamay sa piling. Sekretarium. Ano ba ito? Hindi na bubuan? Ha? No, kitanta ka. Pero katurunan din ka kabisis na sulod-sulod dito. Ayun na siya. Sa ito pa, dili tam, wa tayo ikapangulipas. Busa ka mga biyo na, amo ako kang dasig. Nga kining maong prayer sa imong kinabuhi. This is the first time na musalig ka kang Jesus Christ. Mag-amputa sa Ginoo sa atong kawali. Kung kana nakadumog na ka sa mensahe, pagsalig kang Jesus Christ as your personal Lord and Savior, musabat lang gihapon ka, aging affirmation nga naa ka ni anang mga kahinta. Aron dili ka malimot sa atong kinabuhi nga once and for all, I have a Savior. I have dunay nag-substitute na ako kung nag-andam mo kanang kinabuhi nga walay katapos. Ang pulong sa Ginoo sa John chapter 3 verse 36, ang nakabaton sa anak may kinabuhi. Apan ang wala makabaton sa anak, walay kinabuhi. Apan ang kapungod sa Ginoo magpabilit niya kanang. Usa may nundangon tayo na kining tanang mga mutanga isulti nato karon aron makabaton ta, makadawat ta, makaila ta sa personal nga paagi, dili head knowledge, dili intellectual assent, but kung sa ganing heart belief sa atong kinabuhi. Okay? Ako kang ihangyo pagpiyong sa imong mga mata o iduko ang imong ulo, isipa kini nga imong pag-ampo sa Ginoo. Nining gabi una, Ginoong Dios, nining tuwa, nadunggan ako ang imong mensahe. Gihigugma ko nimo sa ilabihan. Pinaagi sa pagpadala sa imong bugtong anak. Nga mao si Ginoong Jesucristo, akong substitute, akong Savior, nag-andam o kaluwasan. Akong giila karong gabi una nga ako usa ka makasasala, o sa akong pagka makasasala nakinahanglan ko kapasayloan, o ang makapasaylo lamang niini ang hamili nga dugo ni Ginoong Jesucristo nga magawagtang kanako nining mga salaa gikan kanako. Ginoong Dios, akong ibalik kanimo ang tanang dungog himaya in Jesus name. Amen. Atong palakpakan ng Ginoo. Kanang gapto sa gugma sa Ginoo ug dito unya sa dapit nga atong adtuan nga mawang langit kita magakalipay. Atong habiton ang atong crossing dito niya sa langit ug manindot kitang tanan. So after ni ang atong closing prayer. Ni Jesus awiton ta, kayon niya sa kalangitan, mainang ngadapin. Dito niya sa langit, upagpamalipang tagayon, kuyog man kang Yesu, isingit ang pagdaon. Samtang sa pagpanaw nato, dagang mga
makalisod. Kung makapos na ang panahon, ang kasakit mawala. Dito niya sa langit, upag ka malipayong tagayon, kung man kang Kristo, isinggit ang pagdaon. Sa atong closing prayer and benediction, Apostle Sid. Bagaan po kita. Ginoong Diyos nining tungura. Yes. Salamat kasi sa pagsalig ng Jesus Christ. Yan ang manluluwas Ginoo silang Ginoo. Dili bigla mo na kamahayan Ginoo. Kay buhi ka nga Diyos sa tanan. Dili mamakat na Diyos. Mutuman sa imong mga saan na nagsulti ka kanamo that you will never leave us nor forsake us. Lord, siliubi ang mga desisyon na gihimo ini kadiyon. Yes, Lord. Isang pagkatuwala magkahimo sa desisyon Yes, Lord. pagsalig ka Jesus Christ. Yes. Na inikulit nila silang panimalay. Amen. Lord, makahimo sila sa ilang mga lawak nga tulganan. Yes. Lord, ako kang salikan na akong manluluwas. Yes. Ginoo sa akong kinabog. Yes. Lord, I speak forth blessing Yes, Lord. sa tibuok nga Vergara family. Yes, Sa mga kabataan niya, Ginoo. Yes, Lord. Lord, iandam ang ilang emotional nga area sa ilang kinabog. Amen. Yes, Lord. Tinuod man na mingawon mi ang Brother Rocky. Yes, Lord. Tinamo na siya makita sa naong ug sa naong. Yes, Lord. Apan kami mapasalamaton nga ikaw sa gihapon mo'y muhikap sa ilang kasing-kasing. Amen. Yes, Lord. Mupikpik sa ilang mga abang. Yes, Lord. That your comfort, O God, maabot nga to silang kinabuhi, nga dili sila makuol. Yes. Ang ilang minahal sa kinabuhi. Lord, naa naman di ay sa imong sabakan. Naa na sa imong Yes. presensya. Naa na sa imong gingharian nga walay katapusan. Lord, nag-una lang siya namo apan moabot ang panahon nga doon na kami reunion Amen. nga pag-himuon sa among kinabuhi. Doon ay restoration sa among kinabuhi. Yes. Sa aming katiuna, Ginoo kon ang mga kabataan ni Brother Rocky, nga doon ay mga panagbingking. Lord, iuli kini nga sa ngalan ng Kristo Jesus na naagyod ang pagpinasaylubay kung naaman gani nga sila man doon ay bigil sa ilang relasyon. Kaya amahan, dili magyud ka mahimuon niya Yes. sa matag usa ka namo nga ang among mga kaugalingon naagyud ang tinuod nga pagpulihay sa relasyon. Tungod kay ang imong gugma mo sapaw man, your love will cover the multitude of sins na among imong Ginoo. Lord, sangkapi ang ilang mga pakinahanglan. Sa lapianon nga bahin, Yes, yes. i-provide ka na Ginoo according to your riches in glory that is in Christ Jesus. Yes. Lord, hatagi siya kaligkon sa ilang kinabuhi. Bisan pagbilar nila Ginoo, nini mo nga kwarto ugan. O amahan ang kaligkon kapiskay sa panglawas, ihatag ngadto kanila Ginoo. Nga ini panahon nga kini si Brother Rocky amo nang matumod dito sa iyang katapusan nga lubngan. Amahan na mong langiton. Naami kalipay nga siya amahan na ana sa inyong sabakan. Salamat Ginoo sa kasiguruhan sa kinabuhi nga among naangkon ini kadiyon. Lord, I speak forth blessing sa tanan. Nga minaw sa imong pulong ni karon nag hatag og ang ilang presensya hatag og comfort sa tibok nga Vergara family. Thank you Lord, all glory belongs to you. Mo kini kong pag-ampo in the mighty name of Jesus Christ. Amen. God bless ang sa salamat sa inyo.